Kabanata 571. Ang pagpapakawala ng espiritual na enerhiya mula sa sariling katawan ay isang bagay na tanging isang haring mandirigma lamang ang may kayang gawin. Labis na nagulat ang pinakamatandang nakatatanda nang makita ang ginawa ni Severin. Sapagkat kahit gaano pa kalakas ang isang dakilang guro, ang pinakamataas lang na kaya nilang gawin ay ipakita ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamao habang nakikipaglaban. Tanging mga haring mandirigma lamang ang kayang umatake gamit ang aura ng kanilang katawan. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng antas ng isang haring mandirigma at ng isang dakilang guro, at kahit 10 antas siyam na dakilang guro ay hindi kayang tapatan ang isang antas ng isang haring mandirigma. Ganoon kalaki ang kaibahan ng dalawang ranggo. Dahil dito, nakadama ng kapanatagan at kumpiyansa si Gracie matapos malaman na si Severin ay isang haring mandirigma, sapagkat nangangahulugan iyon ng isang tiyak at madaling panalo. Bahagyang ngumiti si Severin, kamandat ng daliri, at nagpakawala ng sinag ng liwanag patungo sa pinakamatandang nakatatanda, na namutla sa takot nang makita iyon at agad na gumalaw upang umiwas. Bagaman nakaiwas siya, 2 nakatatanda mula sa Skydrake gang na nasa likuran niya ang napatay agad. Ang mabilis na reaksyon ng pinakamatandang nakatatanda ay bahagyang ikinagulat ni Severin. Agad siyang sumugod sa isang kisap mata, at lumitaw sa likuran ng pinakamatandang nakatatanda, at binigyan ito ng isang hampas sa ulo bago pa makatakbo ang matanda. Bam! Isang mapurol na tunog ang narinig, at nabali ang leeg ng pinakamatandang nakatatanda ng Skydrake Hall. Lahat ay namangha dahil sa maikling oras lamang ay natapos ni Severin na baliin ang leeg ng 4 na nakatatanda, kabilang na ang 2 antas siyam na dakilang guro. Ang kaibahan ng lakas ay talagang hindi maisip. Panahon na para sa isang pagmasakit. Labis na na-excite si Gracie at ang kanyang mga tauhan nang makita ang nangyari at agad na pumasok sa isang marahas na pag-atake. Sumusuko na ako. Ako rin. Ilan sa mga tao ay agad na sumuko nang makita ang pagkamatay ng kanilang mga pinuno. Tanging yaong mga may mas mataas na antas ang bahagyang lumaban, ngunit sila rin ay napatay lamang. Madali lamang na panalo ng Equus Hall ang laban. Ang iba sa inyo ay sumunod sa ating pinakamatandang nakatatanda upang kunin ang mga ari-arian ng Skydrake gang. Pagkatapos ng labanan, nagsimulang mag-ayos si Gracie ng mga plano. Nang matapos ang lahat, lumapit siya kay Severin at sinabi, "Napakalakas mo, kataas-taasang pinuno. Salamat sa pagtulong mo sa amin upang maresolba ang problemang ito. Hindi ko na kailangang mag-alala na pipilitin akong pakasalan si Rod." May bahagyang ngiti si Severin at sinabi, "Magkakasama tayo rito. Nararapat lang na gawin ko ito." "Sir," sinabi ng aking ama na ang kataas-taasang pinuno ng Draco Deus Temple ay isang matandang lalaki. Siya ba? Iniisip ito ni Gracie at napagdesisyunan na itanong kay Severin. Mapait na ngumiti si Severin at sinabi, Siya ang nag-iwan ng gulo na ito sa akin." "Gulo?" Halos himatayan si Gracie matapos marinig iyon at tinanong si Severin, "Anong ibig mong sabihin sa gulo?" "Ang Equus Hall ang magiging pinakamalakas na grupo sa Brookton simula ngayong gabi. Kailangan mo ba ng pera, kataas-taasang pinuno? Maaari ka naming bigyan ng pera taon-taon. Sabihin mo lang ang kailangan mo at maibibigay namin. Sa iyo naman talaga ang Equus Hall." Mapait na ngumiti si Severin at sinabi, "Hindi ko kailangan ng pera. Para sa akin, ang pera ay isa lamang numero at isang panlabas na bagay. Binigyan na ako ng dating kataas-taasang pinuno ng sapat na pera para gastusin. Kaya kung bilhin ang buong lungsod ng Brookton kung gugustuhin ko." Napasinghap si Gracie nang marinig iyon dahil napakalaki ng halagang iyon, na tunay na salapi at hindi halaga ng mga ari-arian. Ang perang hawak ni Severin ay tunay na kapital at daloy ng salapi. "Bakit mo pa rin tinawag itong gulo?" Sabi ng tatay ko, "Magkakaroon ng 12 hall na pinangalanan ayon sa Oriental Zodiac. Pagsama-sama, napakalakas nating puwersa. Wala ka bang kaunting interes sa amin?" Naguguluhan si Gracie habang nakatingin sa binatang kaharap niya. Hindi pa siya kailanman naging ganito ka-curious sa isang tao tulad ng sa misteryosong kataas-taasang pinuno na biglang lumitaw.
Mapait lang na ngumiti si Severin at sinabi, una, hindi talaga ako interesado sa mga ganitong bagay, at gusto ko lang mamuhay ng komportable. Pangalawa, nang ibinigay sa akin ng matanda ang singsing na ito, inutusan niya akong hanapin ang mga hall, pero hindi niya sinabi kung saang mga lungsod matatagpuan ang 12 hall na ito. Nakakainis hanapin. Sandali siyang tumigil at nagpatuloy, pero sinuwerte ako ngayon at nakakita ako ng isa rito, kaya 3 na ang kabuuan. Ang una ay ang Draco Hall sa Brookbourne, ang pangalawa ay Moss Hall sa Riverson, at ang pangatlo ay ang Echoes Hall ninyo. Hehe, ganoon pala. Hindi napigilan ni Gracie na takpan ang bibig at matawa nang marinig iyon. Sabi ng tatay ko, ang matandang nagtatag ng Echoes Hall ay may kakaibang ugali, kaya parang nang-aasar lang siya. Ngumiti si Severin at sinabi, oo, palabiro talaga siya sa kalooban, pero mabait siyang tao. At saka, hindi ako magiging ganito ngayon kung wala siya. Biglang may naisip si Severin at tinanong, nasaan nga pala ang tatay mo? Bakit hindi siya sumama sa iyo dito? Nawala ang ngiti sa mukha ni Gracie at bigla siyang naging sentimental. Umalis na sa akin ang tatay ko ilang taon na ang nakakalipas. Kinuha ng kanser ang kanyang buhay. Napilitan akong maging pinuno ng Echoes Hall, at kinailangan kong magpakatatag hanggang ngayon. Pagkatapos ay itinaboy ni Gracie ang kalungkutan at pilit na ngumiti, pero hindi rin naman ganoon kasama. Masaya ako na dumating ka at tinulungan akong maresolba ang napakalaking problemang ito sa oras na malapit na akong bumagsak. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Karaniwan ay binibigyan ko ng pera ang mga tumutulong sa akin, pero mukhang hindi mo naman kailangan ng pera. Kagat ang kanyang mapulang labi at may pamumula sa pisngi, bahagyang nagbiro si Gracie. Kung ayaw mo ng pera, paano kung ibigay ko na lang ang puso ko bilang kabayaran sa kabutihan mo? Napatingin si Severin na tila na bigla at dali-daling iwinasiwas ang mga kamay. Hindi, huwag. Hindi ko magagawa iyon. May asawa at anak ako. Haha. Hindi napigilan ni Gracie ang matawa, natatakot ka, hindi ba? Nagbibiro lang ako. Pagkatapos ay marahang tinapik ni Gracie ang dibdib ni Severin na parang matalik silang magkaibigan. Sa pamamagitan nga pala, kung may oras ka, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng iba pang mga hall tulad ng Sus Hall, Gallas Hall, o kung ano paman? Ipaalam mo agad sa akin kapag may nalaman ka, dahil isa rin sila sa mga hall natin. Hiniling ni Severin ang tulong niya. Hehe, matapos marinig yun, muli na namang natawa si Gracie. Medyo nahiya ako noong tinutokso nila ang Echoes Hall bilang Ikas Hall, pero ngayon na iniisip ko, baka mas madali pang asarin ang Sus Hall at Gallas Hall. Hahaha. Hindi rin napigilan ni Severin ang matawa, haha, palabiro talaga yung matandang iyon. Nang makita kong lahat ng hall ay pinangalanan sa mga Latin na pangalan ng hayop, talagang napailing na lang ako. Muling sumulyap si Gracie kay Severin at hindi napigil ang sabihin, dahil halos tapos na lahat dito, maiiwan na natin ang natitira sa mga nakatatanda. Bukas, ang Echoes Hall na ang magiging pinakamalaking organisasyon dito sa Brookton, at kahit ang City Mansion namin ay hindi na maglalakas loob na galitin tayo. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya, gusto mo pa bang uminom? May maganda pa akong alak sa bahay, kaya bakit hindi tayo mag-enjoy ng kaunti pagbalik natin? Pagkatapos mag-isip sandali, tumango si Severin. Sige, gusto ko ring makipag-usap at mas maintindihan pa ang tungkol sa Echoes Hall. Pagkatapos ay bumiyahe silang dalawa pabalik, kasama si Gracie na nanguna kay Severin papunta sa isang lugar ng mga villa. Hall Master. Mahigit 12 miyembro ng Echoes Hall ang nakaatas na magbantay sa lugar sa gabi, at magalang nilang binati si Gracie nang iparada niya ang sasakyan at maglakad papasok kasama si Severin. Tumango si Gracie, salamat sa inyong sipag. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ngumiti siya kay Severin at sinabi, pasok ka na, guwapo. Narinig kong tinawag ka ni Winnie na guwapo, kaya gusto ko ring tawagin kang guwapo. Mas maganda pakinggan at mas magaan, at sa palagay ko ay ayos lang iyon dahil ayaw mong ilantad ko ang tunay mong pagkakakilanlan.
Tumawa si Severin at pumasok kasama siya. Haha, sige, guwapo naman talaga ako, haha. Napanganga ang mga nagbabantay matapos umalis si Severin. Isa sa kanila ang napalunok at tinanong ang iba, napansin niyo bang nakangiti si Hallmaster? Oo, hindi ako makapaniwalang ngumiti talaga siya. Manghang sabi ng isa pa. Hindi lang siya ngumiti, tinawag pa niya yung lalaki na gwapo, at ngayon lang sila bumalik ng ganitong oras. Sumama pa yung lalaki sa villa kung saan siya nakatira. Sa tingin niyo doon siya matutulog ngayong gabi. Hindi mapigil ang hula ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi maaari. Huwag. Diyos ako. Nagawa ba talagang masakop siya ng lalaking iyon? Hindi ko matatanggap ito. Biglang nasaktan ang isa sa mga lalaki roon. Lalong pinasama ng katabi niya ang loob nito at sinabi, huwag mo nang isipin pa. Wala kang pagkakataon. Maganda at kaakit-akit ang Hallmaster natin, pero hindi siya basta-basta napapasuko. Siguradong may kakaibang kakayahan din yung lalaki bukod sa pagiging gwapo. Pero hindi ko pa naririnig na nabanggit siya ng Hallmaster dati. Kailan pa siya pumasok sa buhay niya? Ang tapang din niya. Hindi ba siya natatakot na patayin siya ng leader ng Skydrake Gang? Naguguluhang sabi ng ilan habang pinag-uusapan nila ang lahat. Malinaw na walang ideya ang grupo ng mga nagbabantay sa nangyari ngayong gabi. Wala rin silang alam na patay na si Rod, ang leader ng Skydrake Hall, at magbabago ng tuluyan ang sitwasyon sa Brookton pag-akyat ng araw. Bakit hindi ka na muna maligo habang naghahanda ako ng kaunting pulutan at aayusin ang alak? Mungkahi ni Gracie kay Severin pagkapasok nila sa villa. Sige, tumango si Severin at umakyat sa itaas upang maligo. Nang umakyat na si Severin, hindi napigil ang hawakan ni Gracie ang kanyang pisngi at bamulong sa sarili, Diyos ko. Bakit ako namumula? Hindi ako makapaniwalang nahihiya ako sa harap ng kataas-taasang pinuno. Kailangan kong magising sa katotohanan. Maaaring kahanga-hanga talaga siya, pero siya ang nakakataas sa akin. Tigilan mo na ang mga ganyang iniisip. May asawa at anak din siya, kaya wala siyang dahilan para magustuhan ako. Ngunit sa sumunod na segundo, may isa pang tinig na umalangaw-ngaw sa isip niya, ano bang kinatatakutan mo, Gracie? May pakialam ka ba kung may asawa siya? Ngayon ka lang nakakilala ng lalaking nagpapakaba ng puso mo. Pagsisisihan mo habang buhay kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataon. Isa ka ring kaakit-akit at maganda na babae. Walang lalaking makakapigil dyan. Hindi na napigilan ni Gracie ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng malayo. Lalo na ang ipinakitang galing ni Severin, na lubos siyang nabighani, at ang kanyang malasakit at seguridad na ibinibigay dito ay matagal na niyang hindi nararanasan mula nang mamatay ang kanyang ama. Paglabas ni Severin matapos maligo, suot ang isang pares ng pijama, nakita niya ang ilang bote ng pulang alak at kaunting pagkain sa mesa sa sala, kasama si Gracie na tapos na ring maligo at nakasuot ng sexing maroon na nightdress na may manipis na tali sa balikat. Isa siyang kaakit-akit na babae, at mas lalo pa siyang naging mapanukso sa suot niya, lalo na't lantad ang kanyang mahahabang sexing binti at makinis na collarbone. Mukhang naligaw ka rin, Hallmaster. Sandaling napatigil si Severin at agad na naisip na hindi na tama kung patuloy pa niyang tititigan ito, kaya gumawa siya ng maliit na usapan paglapit niya. Oo, tumango si Gracie, ngunit mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon ay nagbihis siya ng ganoon sa harap ng isang lalaki. Kahit mahilig siyang magsuot ng magagandang damit sa harap ng ibang tao, mas konserbatibo ang mga iyon. Bukod pa roon, iyon ang unang beses na nagsuot siya ng damit na ganoon ka-revealing. Lalo pang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at bahagya siyang namumula, ngunit pinilit niyang magpakarelax habang binubuksan ang bote ng pulang alak at ibinuhos iyon para kay Severin. Hindi mo kailangang tawagin akong Hallmaster, guwapo. Tawagin mo na lang akong Gracie. Ayokong masyadong formal tayo sa isa't isa. Sige, Gracie. Bahagyang nag-ubo si Severin at hindi alam kung saan titingin dahil nakaupo si Gracie sa tapat niya. Matapos mag-isip sandali, hindi napigilan ni Severin na magtanong, kaya, Gracie, ganito ka ba lagi manamit? Bahagyang ngumiti si Gracie at sumagot, oo.
Lagi akong ganito sa bahay pagkatapos maligo. May problema ba? Wala namang ibang tao dito, at mas komportable akong ganito. Hi, tanging oras ko lang para makapagpahinga at mag-relax ay pagkatapos ng paliligo ko sa gabi bago matulog. Ngumiti si Severin at nakipagtagay sa kanya. O siya, mag-toast muna tayo. Hindi mo ba naiisip na itinadhana tayong magkita ngayong araw? Iniisip mo rin na itinadhana tayo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Gracie, at matapos inumin ang alak sa baso, bahagya niyang ibinaba ang ulo. Sa isip niya, siguro nga gusto ng mga lalaki kapag ganito ang suot ng babae. Ngayon pati siya, nagsasalita na tungkol sa tadhana at kung ano-ano pa. Naghihint pa kaya siya, sandali, baka gusto ng kataas-taasang pinuno na may mangyari sa amin ngayong gabi. Kabanata 575. Nakita ni Severin ang mahiyain na kilos ni Gracie at agad niyang naunawaan na nagkamali ito ng interpretasyon. Ang tinutukoy niyang tadhana ay hindi ang tadhana sa pagitan ng lalaki at babae, kundi ang tadhana na nakatagpo siya ng isa sa 12 hallmasters. Ay nako, baka dahil masyado akong gwapo, kaya't nagka-interes na sa akin ang magandang babaeng ito. Baka nga nagpapahiwatig siya ng magbihis ng ganoon ka-sexy matapos lang maligo. Biglang naging alanganin ang hangin sa pagitan nila, at saglit na parehong walang masabi. Ako na ang magbubuhos para sa iyo, gwapo. Sa huli, si Gracie na ang bumasag sa katahimikan. Agad niyang nilagyan ng alak ang baso ni Severin at sinadya pang magtanong. Nga pala, paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Naiinggit ako sa kanya, at napangasawa niya ang isang kahanga-hangang lalaki. Mapait na ngumiti si Severin at sumagot, nagkakilala kami sa paraang hindi mo iisip imposible. Nagsimula ito 5 taon na ang nakalilipas, nang ako'y may nobya sa kolehiyo na mahal ko. 3 taon kaming magkasintahan, at lahat ng gusto niya ay ginawa ko. Pagkatapos naming magtapos, nagbigay ng doti ang pamilya ko sa pamilya niya at kami ay na-engage. Nakainom na rin siya ng marami noon kasama si Wesley, kaya nang mabuksan ni Gracie ang usapan, nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan. Uminom muna siya ng pulang alak bago nagpatuloy, nang bumili kami ng bahay na titirhan pagkatapos ng kasal, iniisip ko na kung paano magiging masaya ang buhay namin pagkatapos ng kasal, at magtrabaho ng magkasama, magkaanak, at bumuo ng pamilya. At tapos, tanong ni Gracie, halatang sabik pang makilala si Severin. Natuloy ba ang kasal ninyo ng fiancé mo? Umiling si Severin. Hindi. May isang mayamang lalaki, si Easton, na gumamit ng patibong. Pinainom niya ako sa tulong ng mga kaibigan ko, tapos nakipagsugal sa akin. Hindi na ako nasa tamang wisyo noon, at ikinwento niya ang buong nangyari noong gabing iyon. Pagkarinig sa lahat, napuno ng emosyon si Gracie. Hindi ko akalaing pinagdaanan ng aming kataas-taasang pinuno ang ganyang kabigat na bagay. Napakasama ni Lucy. Kahit na nakulong ka at hindi ka na niya mahal, wala siyang karapatang tretuhin ng ganon ang mga magulang mo. Maswerte siya't hindi mo siya pinatay. Nakakainis isipin na patuloy pa rin siyang gumagawa ng kasamaan sa iyo ng paulit-ulit. Mapait na ngumiti si Severin. Oo, pero nakaganti na ako. Pangarap kong masira ng tuluyan ang gawin kong mabaon sa utang at sirain ang kabuhayan ni Easton, pero hindi ko inasahan na ilang araw lang matapos bumalik ang isa naming kaklase mula sa Cherrydom, naging magkalapit na sila. Cherrydom, hayop talaga sila, dapat nga magpasalamat siya at binali mo lang ang isang binti niya at sirain ang kanyang mga plano. Hindi ko rin akalaing uutusan pa niya ang mga tauhan niya para guluhin ka. Nakakadiri. Galit na sabi ni Gracie, kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamao na para bang ipinaglalaban ang katarungan para kay Severin. Bahagyang ngumiti si Severin. Haha, alam mo, may mga pagkakataon na masyadong magaan ang parusa ang pumatay ng tao. Mas gusto ko yung wala silang magawa laban sa akin kahit hindi nila ako matiis. Biglang may naisip si Gracie at tinanong siya, kung sakaling utusan na naman nila ang mga tauhan ng slasher gang para patayin ka, magpapatawad ka pa rin ba? Kapag ginawa mo yan, magagalit ako, at hahanapin ko si Cain para ako mismo ang pumatay sa kanya.
Umiling si Severin at sinabi na pareho naman silang galit sa Cherrydom. Di ba kung patay na si Cain para na ring ipinapadala ng mga tao ng Cherrydom ang sarili nila sa kamatayan, at balak nga niyang patayin si Cain bago siya umalis para wala nang mayamang maasahan si Lucy na siguradong magwawala ito kapag nangyari iyon. Bakit hindi mo nalang hanapin si Lucy at patayin na rin siya? Pabiglang sambit ni Gracie, ngunit nanahimik lang si Severin. Napakunot ang noo ni Gracie sa katila may naintindihan na malungkot niyang sinabi, na gets na niya, na pinahahalagahan ni Severin ang mga naging relasyon niya sa tao, romantiko man o hindi. Siguradong minahal niya ng sobra si Lucy sa 3 taon na magkasama sila, kung hindi sana niya binasag ang bote ng beer sa ulo ni Easton para lang sa kanya na maghirap, at siguro patayin ang taong minahal mo ng ganoon. Tama iyon ang malaking dahilan, pero ilang beses na niya itong pinagbigyan kapag lumampas ito sa hangganan, sigurado siyang hindi na siya magdadalawang isip na tapusin ito. Malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Severin habang iniisip ang posibilidad. Lalo pang humanga si Gracie at hindi napigil ang sabihin na tanga si Lucy, at hindi niya dapat iniwan si Severin noon. Ang swerte niya na may lalaking katulad nito sa tabi niya, lalo lang daw siyang naiinggit sa asawa nito ngayon. Hindi inasahan ni Severin na babanggitin pa iyon kaya't medyo nailang siya, at malinaw na senyales iyon mula sa isang babae na hindi na niya iyon sasabihin kung wala siyang iniisip na iba. Mag-inuman na lang tayo, pag-iwas ni Severin sabay taas ng baso. Maganda rin ang mood ni Gracie at sunod-sunod siyang uminom ng ilang baso. Napatingin si Severin sa kaseksihan ni Gracie at napangiti, at sigurado siyang maraming lalaking may gusto sa kanya. Napatawa si Gracie, sa paningin daw ng marami ay tigre siya, at wala silang lakas ng loob na ligawan siya. At saka hindi siya interesado sa mga ordinaryong lalaki, ang mga nagtatangkang manligaw sa kanya ay kagaya ni Rod na may masamang balak at hindi takot mamatay. Tumango si Severin saka siya tiningnan ng seryoso. Nasa 20s pa lang daw ito, pero napamamahalaan na ang ganoong kalaking organisasyon. At kung hindi siya magiging istrikto paminsan-minsan, malamang hindi siya tatanggapin ng iba bilang pinuno ng Echoes Hall. At naniniwala siyang malambot ang puso nito, pero dahil sa posisyon niya, kailangan niyang magpakita ng lamig at tapang. Nanigas ang ngiti ni Gracie sa narinig, at kinagat niya ang kanyang mapulang labi. Tama raw ito minsan, na sobrang pagod na siya at hindi pa siya nakakatulog ng maayos simula nang magka-interes sa kanya si Rod. Kaya sobrang nagpapasalamat siya sa ginawa ni Severin ngayong araw, at iinom daw siya ng 3 baso para dito sa kanyang Supreme Leader. Pagkasabi noon nagbuhos siya ng 3 baso ng pulang alak at nilagok lahat ng walang patid. Hoy, dahan-dahan lang tigre, ayokong malasing ka ng tuluyan. Paalala ni Severin nang makita niyang sobrang dami na ng alak na nainom ni Gracie. Ngunit ngumiti lang si Gracie ng kaakit-akit at sinabi, bakit ka ba kabado? Tiwala akong disenteng tao ang Supreme Leader ko, at hindi aabuso sa ibang tao. Siyempre naman bahagyang mapait ang ngiti ni Severin, pero napailing sa sarili. Kahit na disenteng tao siya, hindi pa rin iyon dahilan para magbihis ito ng sobrang sexy. Bukod pa roon, bahagyang nakayuko si Gracie kaya mas kita ang kanyang dibdib, dahilan para umiwas ng tingin si Severin. May isa pa tayong bote, tara ubusin natin. Pagbukas ni Gracie ng huling bote ng pulang alak, tumayo siya at nilagyan ng alak si Severin, sabay sabi, natatakot ka bang lamunin ka ng isang tigre kagaya ko? Kahit tila kalmado siya habang sinasabi iyon, sa loob-loob niya ay kabadong-kabado siya. Biro lang ang dating, pero gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Severin. Kung may interes ito, hindi na siya magdadalawang isip kung saan hahantong ang gabing. Hilo na siya sa dami ng nainom, pero masaya dahil matagal na mula nang huli siyang nakapag-relax ng ganito. Haha, hindi naman, biro ni Severin sabay lagok ng alak na ibinuhos para sa kanya. Ang tagal ko nang hindi nakakapagpahinga ng ganito, at sobrang salamat, biglang sabi ni Gracie. At hindi na niya napigil ang sumubsob sa mesa matapos maubos ni Severin ang huling baso, at balak na sanang magpahinga. Gracie, napailing si Severin na halatang sobrang saya ni Gracie ngayong gabi.
Pero masyado nitong ibinaba ang depensa nito sa harap niya, at hindi niya maisip kung paano nagawa ng isang napakaganda at sexing babae na magpakalasing sa harap ng lalaking kakakilala lang. Wala nang nagawa si Severin kundi lapitan ito, at tiyaking ayos lang at hanapin kung aling kwarto sa villa ang kanya. Nang makita niya itong nakasubsob, bumalik siya sa hapag na umiling, saka binuhat ang kalahating walang malay na si Gracie papunta sa kwarto nito. Sobrang salamat Supreme Leader, sambit ni Gracie sa malabong ulirat habang damaang malalakas na bisig na buhat siya hanggang dahan-dahan siyang ibinaba sa kama. Pagkatapos noon lumabo na ang alaala niya. Tumingin si Severin sa magandang babaeng mahimbing na natutulog, at kita ang mapulang labi at mahahabang binti nito na nagpakaba sa kanya, kaya agad siyang lumabas at isinara ang pinto. Pumunta siya sa bakanteng kwarto sa tabi at doon natulog. Kinabukasan pasado alas 8 na nang magising si Severin. Lumabas siya at naghanap ng banyo nang mabuksan niya ang pinto, nabigla siya sa tanawin, isang magandang figure ang nakaupo sa inidoro na may itsurang lasing pa. Ah, sino ka? Biglang tanong ni Gracie na medyo hilo pa siya nang magising kanina, at pumunta ng banyo dahil sa tawag ng kalikasan. Dahil wala namang naglalakas loob na pumasok sa villa niya, nakalimutan na niyang inimbite niya si Severin na uminom kagabi. Dahil doon, pumasok siya sa banyo at isinara lang ang pinto nang hindi nilalak. Sanay na niyang ginagawa, kaya naman labis siyang natakot nang makita si Severin na pumasok. Ah, Supreme Leader ikaw pala, patawad ha. Napahinto si Gracie nang ma-realize niyang ang kaharap niya ay ang kanyang nakakataas, at hindi niya alam ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay nakagawa siya ng kasalanan. Ahem, bakit hindi mo nilock ang pinto? Medyo nahihiya rin si Severin at agad umatras pagkalabas niya, at naisara ang pinto at hindi niya maalis sa isip ang imahe ng mapuputing balat nito na tumatak pa sa kanyang isipan. Maya-maya ay napatawa na lang siya habang nakatayo sa labas. Natatawa siya dahil aksidente niyang nakita ang isang bagay na hindi dapat, pero siya pa ang dapat humingi ng tawad. Ngunit mas kabado pa si Gracie at siya pa ang nagsorry imbes na pag-alitan siya sa pagpasok. Grabe, paano ba ako nalasing ng ganito? Nakalimutan ko tuloy na natutulog siya sa itaas nang magising ako kaninang umaga. Napangiti at napailing si Gracie habang nakaupo sa inidoro, at hindi rin niya alam kung gaano karami sa katawan niya ang nakita ni Severin kanina. Bilang babae wala pang ibang nakakita sa katawan niya noon. Matapos tumitig ng matagal sa salamin, lumabas si Gracie at kunwaring kalmado, at nagsabi, ang aga mong nagising akala ko tulog ka pa. Nagkunwaring parang walang nangyari si Severin at ngumiti. Hehe, aalis sana ako ng mas maaga kasi baka hindi ako umabot ng lupol bago maggabi. Ah, sige, magbibihis lang ako tapos sabay na tayong mag-almusal. Ihahatid din kita maya-maya, sabi ni Gracie pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Hay! Napakunot ang noo ni Gracie at nakaramdam ng matinding pagkaasiwa. Ang nakakahiya nun, sigurado akong nakita niya ang katawan ko kanina, pero hindi ko naman pwedeng tanungin siya, at siguradong hindi niya iyon ipagsasabi. Tama, Supreme Leader siya at mabuting tao, yun ay tiyak na hindi magsasabi sa kahit kanino. Bulong niya sa sarili sabay pumili ng magandang bestida. Nag-ayos at nag-make-up bago lumabas. Pagbaba niya, nakabihis na si Severin at naghihintay. Hindi nito naiwasang mapatitig nang makita si Gracie sa suot nitong maganda at elegante. Napakaganda nito at ang ngiti nitong may halong kaakit-akit at kaunting inosente ay halos kapantay ni Diane. Siyempre hindi masabi ni Severin kung sino sa kanila ang mas maganda, dahil pareho silang may sariling ganda at hindi madaling ikumpara. Tara mag-almusal tayo, gusto mo bang tawagin ko pa ang mga tao ko para ihatid ka? Tanong ni Gracie habang bahagyang kagat ang mapulang labi. Hindi na sanay akong walang masyadong tao, at saka magdadrive naman ako kaya huwag ka nang mag-abala sagot ni Severin. Hindi tama yun, Supreme Leader ka dapat lang na ihatid kita sagot ni Gracie na may ngiti. Hindi na talaga kailangan, sapat na yung makita mo akong sumakay sa kotse ko sagot ni Severin. Sige, pero ako ang taya sa almusal giit ni Gracie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay,
Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Makalipas ang kaunti, magkasama nang lumabas ang dalawa. Sa sandaling iyon, may ilang matatandang nakatakdang lumapit upang iulat ang kanilang gawain. Nang makita nilang nakasuot ng bestida si Gracie, halos mahulog ang panga ng unang matanda at hindi napigil ang magtanong, "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Gulat na gulat siya dahil nakasanayan na niyang makita si Gracie na nakasuot ng mas konserbatibong estilo gaya ng masisikip na leather pants o maong. Ngunit ngayong umaga, nakasuot siya ng bestida, na isang hanggang tuhod na bulaklaking bestida pa. Kung hindi nila nakita mismo, iisipin nilang nananaginip lang sila. Ano bang mga itsura niyo? Kailangan bang maging OA pa? Kakain lang kami ng almusal ng ating kataas-taasang pinuno. Aalis na rin siya mamaya. Mahinang ngumiti si Gracie at sinabi iyon sa mga matanda, na muling nagulat dahil bihirang-bihira silang makakita ng ngiti mula sa kanya. Nagtaka tuloy sila kung siya pa ba ang dating mabagsik na babaeng parang tigre. Biglang kumunat ang noo ng ikalawang matanda at naisip. Siguro nasupol siya ng kataas-taasang pinuno kagabi. Wala nang ibang paliwanag kung bakit magbabago siya ng ganito sa loob lang ng isang gabi. Nandito pala kami para ipaalam na maraming tao mula sa Skydrake Gang ang sumuko sa atin, at nakuha rin natin ang kanilang mga ari-arian. Sa ngayon, hinihintay naming mabilang ninyo ang kabuuang halaga ng lahat ng nakuha namin, sabi ng punong matanda habang lumalapit. Tumango si Gracie na tila nasiyahan at sinabi, "Kayo na ang bahala. Kakain muna ako ng almusal kasama ang ating kataas-taasang pinuno, at magpapahinga ako ngayong araw. Kung may iba pa kayong sasabihin, bukas nyo na lang sabihin sa akin." Nauunawaan. Agad na nagbigay galang ang mga matanda habang pinapanood ang dalawa na papalayo. Nagbago siya, at malaking pagbabago talaga. Paano niya naisip ang magpahinga sa ganitong kahalagang oras? Bulong ng punong matanda na tila hindi makapaniwala habang papalayo sina Gracie at Severin mula sa villa. Baka nasupol nga siya kagabi. Kung hindi, imposible itong mangyari, sabi ng ikalawang matanda. Pero, sambit ng ikatlong matanda, mas matanda yata siya sa kanya, at malamang na may asawa na. Ano bang alam mo? Hindi ako magtataka kung may 12 pa siyang asawa. Bihira ang kanyang talento, at kahit ayaw niyang pakasalan ang ating pinuno ng bulwagan, maaari naman silang magkaroon ng pribadong relasyon. Sigurado akong nagbago ang ugali niya matapos ang nangyari kagabi. Buong paniniwala na sabi ng ikalawang matanda. Tumango ang punong matanda at sabi, "Kaya pala gusto niyang magpahinga ngayon. Malamang pag-uwi niya mamaya, matutulog lang siya para bumawi." Sang-ayon din ang ikatlong matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, hindi napigilan ng matanda na matawa at sabihin, "Haha. Hindi mahalaga kung pakasalan man o hindi ng ating pinuno ng bulwagan ang kataas-taasang pinuno, basta't nakasama na niya sa iisang gabi, aalagaan niya ang ating Echoes Hall. Mahirap makakuha ng ganitong espesyal na pabor kumpara sa iba pang 11 bulwagan. Tama, ang Echoes Hall ay tiyak na lalago pa lalo sa hinaharap." Masiglang nag-usap-usap ang mga matatanda. Tingnan nyo, bagay na bagay silang dalawa. Ang gwapo niya at ang ganda niya. Hindi pa man sila kalayo ni na Gracie at Severin ay may narinig na silang ganitong puna mula sa hindi kalayuan. Biglang namula si Gracie, at palihim na sumulyap kay Severin. Naramdaman niyang parang ang tamis ng lahat, at naisip kung gaano kaganda sana kung sila ay totoong magkasintahan. Sayang at ang tanging relasyon lang nila ay amo at tauhan. Wala man lang ginawa si Severin kay Gracie kahit na may magandang pagkakataon kagabi, at naunawaan niyang may kakaibang kalinisan ang puso nito. Pero sa kung anong dahilan, nakaramdam din siya ng kaunting pagkadismaya. Matapos ang kanilang almusal, magkasama na namang naglakad pabalik sa villa sina Gracie at Severin. Kabanata 580. Sumakay si Severin sa kotse, at ngumiti kay Gracie at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang ihatid pa ito. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya muli si Gracie na kahit ayos lang siyang tawaging kataas-taasang pinuno dito, huwag na huwag niya siyang tatawagan ng ganoon pagdating sa Brookborn.
Wala raw naman kasing nakakakilala sa kanya sa Brookton, pero ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang o asawa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ni Gracie na tatandaan niya iyon at tatawagan na lang niya itong gwapo. Medyo nag-iba ang ekspresyon ni Severin nang marinig iyon dahil naalala niya si Sheila na palaging tinatawag siyang ang gwapo kong Severin tuwing sila ay nagkikita. Sinang-ayunan na lang iyon ni Severin at ngumiti ng mapait bago umalis. Habang pinagmamasdan ni Gracie ang papalayong sasakyan hanggang mawala sa kanyang paningin, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Nagpatuloy sa biyahe si Severin nang walang tigil at sa wakas ay nakarating sa lupol ng magdilim na ang langit. Sa timog ng lupol ay may napakalaking bundok na nagpapahinto sa mga tao upang pagmasdan ito. Bagaman maliit lamang ang lugar na iyon, sagana ito sa espiritual na enerhiya na naging dahilan upang maraming tagasanay at mandirigma ang nagmula rito. Pagdating niya, ipinarada niya ang sasakyan at naghanap ng hotel na tutuluyan. Pagkatapos maghapunan, nagpasya siyang maglakad-lakad. Nauwi siya sa isang plaza kung saan naisip niyang bumili ng tasa ng kape. Biglang bumagsak sa lupa ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi kalayuan sa kanya. Isang babae na nasa 20 anyos ang nataranta at sumigaw sa takot, na tinatawag ang kanyang ama at tinatanong kung ayos lang ito. Napatigil ang ilang bodyguard na naroon at hindi alam ang gagawin. Tumingin si Severin sa kanilang direksyon, lumapit at sinabi na hayaan siyang tingnan ito. Mukha raw itong may cerebral hemorrhage ngunit kaya niya itong gamutin. Nagulat ang babae at halos maiyak habang tinatanong kung kaya ba niyang gamutin ang kanyang ama. Sinabi ni Severin na wala itong dapat ipag-alala at nasa mabuting kamay ang kanyang ama habang siya ay lumuluhod upang silipin ito. Ngunit biglang hinawakan ng isang lalaking nakasuot ng puting suit ang balikat ni Severin at tinanong kung sino siya at saan nanggaling. Ipinaalala pa nito na ang lalaking bumagsak ay ang pinuno ng pamilyang Weller, isa sa mga first-year family sa lupol, at tinanong kung kaya ba niyang panagutan kapag may nangyaring masama. Pagkatapos magsalita ay kinausap niya ang babae, na tinawag niyang Rory, at sinabing hindi niya kilala si Severin. Ipinaalala rin niyang marami ng kaaway ang kanilang pamilya at baka mas lalo pang mapahamak ang ama nito kung ipapagamot sa hindi kilalang tao. Mas mabuti raw na dalhin na lang ito sa pinakamalapit na ospital. Pagkarinig noon, hindi naging maganda ang ekspresyon ni Rory at agad niyang tinanong si Severin kung sino siya, kung isa ba siyang doktor, at kung may lisensya ba siya sa medisina. Tumangala si Severin at tinanong kung mahalaga pa ba iyon sa oras na iyon. Ipinaliwanag niyang mamamatay ang ama nito kung hindi maagapan sa loob ng 5 minuto at tinanong kung sigurado ba itong maaabot nila ang ospital at magagamot agad ng doktor sa ganoong oras. Agad namang sumabat ang lalaking nakasut at sinabing sigurado siyang wala itong lisensya at baka isa lamang itong manloloko. Tiningnan muli ni Rory si Severin at sa seryosong tinig ay sinabi na mag-isip itong mabuti dahil mawawala ang kanyang buhay kapag hindi niya nagamot ang ama nito.